Isang mapagpalang araw sa atin mga idol. Welcome po sa Prince of Pio Vlogs. Andito na naman tayo sa ating kusina mga idol. At ang ituturo kong lutuin sa inyo mga idol ay ang beef with broccoli. Pero bago yan mga idol ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aming channel. At i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aming i-upload. Ating mga sangkap, ang ating broccoli, luya, bawang, sibuyas, 3 tablespoons of oyster sauce, ang ating beef, soy sauce at toyo, seasonings, sugar, paminta, at ang ating corn flour. Ang una natin gagawin mga idol ay i-marinate natin yung ating baka. Una ilalagyan natin to ng 3 tablespoons of soy sauce. Unang ating toyo. Pagkatapos ay ilalagay na rin natin yung ating oyster sauce. 3 tablespoons of oyster sauce. Tapos ay ang ating asukal. Ang ating asukal ay 2 teaspoon lang o 2 kutsarita lang mga idol. Hindi natin pupunuin yung ating kutsara. 2 kutsarita ng asukal lang mga idol. Pagkatapos yung ating cornstarch o corn flour. 2 kutsara po o 2 tablespoon ang ating ilalagay. Pagkatapos ay hahaluin lang natin to ng maigi mga idol hanggang sa ma-mix well yung ating pang marinade dun sa ating baka. At ito ay bababad natin mga idol ng mga 30 minutes ang pinakamababa mga idol. Mas matagal po, mas maganda. Pero ang pinaka minimum niya pong babad ay 30 minutes. Pagkatapos nating i-marinate ng 30 minutes to 1 hour ang ating beef ay sisimulan na natin magluto. Magpainit tayo ng wok o kawali at lagyan natin to ng mantika. At kapag mainit na ang mantika natin ay sisimulan na nating mag-isa. Unahin natin ang ating sibuyas mga idol. Kung bakit ko inuna ang sibuyas mga idol dahil ang bawang natin ay madaling masunog. At kapag nasunog ang bawang natin ay papait ang ating beef with broccoli. Kaya inuna nating igisa ang ating sibuyas. Pagka medyo malambot na yung sibuyas natin mga idol ay isusunod na agad natin yung ating bawang. Haluin natin yan upang hindi manikit at hindi masunog yung ating bawang at sibuyas. Pagkatapos mga idol ay isusunod na agad natin yung ating luya. Haluin lang natin siya mga idol para hindi manikit sa ating kawali.
Pagkatapos niyan mga idol ay susunod na natin agad yung ating baka. Haluin lang natin ng gusto yan mga idol. Hanggang sa makita natin na na-mix na yung baka natin sa ating pinisa. Pagkatapos mga idol ay tatakpan lang natin to upang mabilis lumambot yung baka natin. I-check lang natin mga idol yung ating baka. Dahil baka ito ay masunog at dumikit sa ating kawali. Kaya kailangan natin siyang haluin. Makikita natin mga idol na hindi pa ganong malambot yung baka natin. Kaya kailangan pa natin magdagdag dyan ng konting tubig. Akin mga idol, ang idadagdag kong tubig dyan ay 1 tasa ng tubig. At ang pinaglagyan ko ng tubig ay yung pinagmarinadan ng ating baka para yung lasa ng pinagmarinadan natin ay papunta pa rin dun sa ating niluluto. Haluin lang natin ng konti yan mga idol at takpan natin para mabilis maluto yung ating baka o mabilis lumambot. At habang hinihintay nating lumambot yung baka natin mga idol ay make sure natin na nagpakulo na tayo ng tubig. Yes mga idol, ang purpose niyang tubig na yan ay dyan natin ilalagay yung broccoli natin. Ibababad natin dyan sa kumukulong tubig yung ating broccoli ng mga 1 minute. Pagkatapos ng 1 minute mga idol na pagbabad dyan ay iaahon na rin natin agad yung ating broccoli. Yes mga idol, ganun lang kadali, ganun lang konting oras natin ibabad yung ating broccoli dahil maluluto ng gusto yung ating broccoli. Masarap kasi ang broccoli mga idol pag kinain natin ng medyo crunchy. Kaysa yun sa sobrang luto ng broccoli ay halos parang di mo na siya malasahan. Pagkatapos mga idol ay balikan na natin yung ating pinalalambot na baka. Yan mga idol, kapag medyo tingin natin ay malambot na yung baka ay simulan na natin timplahan. Lagyan na natin siya ng seasonings. Ng ating paminta. At haluin natin siya mga idol. Yan, pagkatapos yan mga idol ay mag-dilute lang tayo ng isang kutsarang cornstarch o corn flour sa tubig. At ilagay natin yan sa ating niluluto. Purpose niyan mga idol ay para mabilis maapot o magtiken yung ating sauce. Haluin lang natin yung ating baka hanggang sa tikin na yung sauce ng ating beef broccoli. Yan na mga idol, makikita natin na napakalapot na ng ating sauce. Sa puntong yan ay titikman natin siya upang malaman natin kung kailangan pa natin magdagdag ng pampalasa o hindi na. Kapag ayos na ang lasa sa atin mga idol, ay ilalagay na natin dyan yung ating broccoli.
Yan mga idol, ito-toast lang natin yan o haluin lang natin yan mga idol hanggang sa makover ng sauce natin yung ating beef broccoli. At kapag na-cover na ng ating sauce ang ating broccoli ay tatakpan na natin to mga idol at ready to serve na ang ating stir fry beef broccoli. At yan na po ang finished product ng ating beef with broccoli. Ready to serve na at pwede na pong kainin ang ating beef with broccoli. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo rin gumawa o magluto ng sarili mong version ng beef with broccoli, ay huwag mong kalimutang bisitahin ang description below. At ilalagay ko doon ang eksaktong sangkap ng ating niluto na beef broccoli. Maraming salamat sa inyong lahat na nanonood ng aking mga ina-upload na videos. Mega love shoutout sa aking Team Tambayan Family na walang sawang sumusuporta at nanonood ng aking mga ina-upload na videos. Muli ay maraming salamat sa inyo at sana ay huwag kayong magsasawang manood ng mga ina-upload kong videos.